What's up, my homie? And welcome back sa isa na namang episode ng Battle Huddle. Dito lang yan sa Marikita X Tikas. Yan, welcome sa lahat ng mga first time makihatol sa akin. Ako pa rin ang inyong CEO Battle Hatolera ng taon, Marikita in the house, yeah. At may nag-request sa atin si Kuya Roberto Alegre ng laban ni Poison 13 versus EJ Power at Sinyo versus Apex. Kuya Roberto, lagay po yung link ng laban kasi po medyo matagal na po yun, no? Kaya po, sa ngayon po, ay panoorin muna natin at hatulan muna natin yung bago, okay po yung latest, si Merds at Nathan. Yung po muna yung hatulan natin. Kaya Kuya Roberto, balik ka sa channel at paki-comment po yung link nung Battle Liga na gusto nyo pong hatulan po natin. Okay pa? Goods po tayo. Ayun! Siyempre, reviewin natin yung mga requirements. Requirements talaga. Yung mga bagay-bagay na tinitingnan ko sa laban. Yung hinahatulan ko ayon sa nilalaman, 'di ba? Siyempre, hindi lang tayo nagsasabi na kung sino yung panalo, 'di ba? Porket malakas yung palakpakan, hindi. May mga pamantayan po akong sinusunod. At syempre, una, dandararan, lyrical content. Dito papasok yung punchlines, yung hit, 'di ba? Yung suntok, yung kailangan direct sa punto yung pagkakasuntok nyo ng mga punchlines nyo. Wordplay, 'di ba? Papasok dito yung metaphor, yung double entendre. Yabang spelling, yung puns. So yun. And then yung personal attacks, ang sa akin lang medyo sensitive pagka nagdadamay ng anak. So parang medyo minus point yun sa akin. Yun lang naman. And then, rebats. Yung rebat nyo na on time, alam niyo yun, yung halimbawa, katapos ng round ng kalaban nyo, 'di ba? Tapos nag-rebat kayo. Mas nabibilib ako sa mga nagre-rebat. Yan. And then, delivery. Dito ko tinitingnan yung flow, yung smoothness, and yung rhythm. Tapos yung voice control. Ayoko ng pasigaw. Grabe yung laban nung nakaraan ng pinanood ko. Nabingi ako ng 3 days. Grabe yun. So, kailangan may volume, may tone, and then yung modulation, tsaka audience engagement. Alam niyo yun, para kayong nagde-deliver ng emotions, hindi palaging galit, hindi palaging intense. And then, syempre, importante sa akin yung clarity ng pagkatahi-tahi ng pyesa nyo. And then, performance. Diba? Stage presence, yung confidence, yung energy level, yung facial expressions and gestures. And then, syempre, creativity and originality. Ang dami kong napapanood na paulit-ulit na lang yung mga sinasabi. Hindi porket naging effective yon sa iba, gagayahin nyo. Kaya tuloy, nagiging copycat, tapos walang impact. Alam niyo yun? Gumawa kayo ng ibang sarili nyo. Siyempre, para sa akin, yung fresh, yung pagre-research, libre na lang, hindi nyo na kailangan pumunta ng library, di ba? Yun, nandyan na lahat ng mga salita sa internet. And even yung concept, nandyan na. Something like social awareness, 'di ba? Maraming mga fresh na topic ngayon na dapat binibigyan natin ng pansin. Like sa politics, halimbawa, si Alice Go sa Pogo, 'di ba? Yung rights ng Pilipino. Tapos paano mo mabibigyan yun ng creativity? Paano mo ikokontra yun sa kalaban mo? And then, kontra bigas, 'di ba? 15% na taripa kontra sa imported na bigas. Yung mga ganun, 'di ba? Yung mga akala nyo basic pero may laman. Binay kontra Cayetano, 'di ba? Yung mga ganun, mga social, mga current na may impact sa buhay ng Filipino, 'di ba? Yan, mga gusto kong ganyan marinig ngayon, yung mga social awareness and current events. Siyempre, mahalaga sa akin yung crowd reaction, engagement, interaction, and then yung freestyle ability, adaptability doon papasok. Then, syempre, mahalaga sa akin yung overall impact. Hindi lang naman ako babase doon sa sa laman. Sa akin, minsan kahit mababaw, basta may napulot akong aral, panalo yun sa akin. So, yun lang naman. At saka, 12 IDs. Joke lang. So, yun. Diba? Ganun lang. Maraming requirements si Madam. Okay. So,
Ready na tayo? Let's go. Let's do this. Let's get it on. Shoutout sa Lure Battle League, Motos Battle League, nanalo ng coin toss. Si Nathan, pinili niya mauna. Si Mertz, tig-2 minuto dapat. 5 ang hurado natin, non-tournament battle to. Unang banat ng gabi, pakinggan natin. Gubat 13, Mertz. Non-tournament. Yo! Bago ako magumpisa, gusto ko munang i-emphasize yung una ko na punchline, if that's fine. Yung mga battle mo, disaster bro, talo ka lagi ng landslide. No excuse. Puro talo rin ka makailan. Nung sa pag-experiment nag-crave. Gustong lumikha ng bagong sandata na para bang Iron Age hanggang ma-reach ko yung conclusion ng theory ko sa final page. Kailangan ko muna palang maging talunan bagong mag-jump sa higher stage. Game! Kaya nag-research ako. Pinanood ko battle mo. Pucha, life-changing ka, bro. Ang lalakas ng mga punches mo. Nakatulog ako. Ngayon, kasi sabi niya sa last battle niya. Yan ang sabi niya sa last battle niya. Kaumay ka na, bro. Nangiinis ba to? Puro sabi niya, wala namang nakikinig sa'yo. Pag nag-spit pa, parang hikain iyang fucking weakling. Mga tao inaantok sa'yo like public speaking. Kung yan battle instinct, motherfucker, it means wala kang maibubuga sa merong proper breathing. Wala kang maibubuga sa merong proper breathing. Kaya ka puro talo eh. Kasi baon ka kornihan. Di na ako magtataka mga next month. Talo ka na rin kay OG1. Sige, battle lang ng battle. Gawa lang ng gawa. Battle lang ng battle kahit walang napapala. Hindi sa ginagawang big deal. Appreciate ko yung effort. Dapat lang nawapakels ka lang sa win-loss record. Pero documented to. At market di rin censored. Kaya dapat may value yung lyrics mo na naka-record. Ayun tuloy na lugmok. At kahinaan lang sa larin. Nung puro talo, sarili niya gusto nang patayin. Bilang mabuting kaibigan, tinulungan ko na rin. Sabi ko, pre, wag mo nang patagalin, ina ka. Mas madrama ka pa sa drama ng matandang dalagang bading. Para kang Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea, alam mo kung bakit? Ang sarap mong sapakin. Kaya sa battle scene, public figure na yan. Hindi pa ba obvious? Kung si Wanod mangbabatok, ikaw patukan ka ng motus. Kaya ka lang nandito dahil si M-Sight naawa sa'yo. Kuya Sight, lakad mo ko sa gubat. Kahit INC ako, gagawin kitang santo. Ipagdadasal ng kusa. Nanampalataya kay kuya na sana makuha. Bago ka lumapit sa Christian, dapat manalo ka muna. Pucha, tiwalag ka na. Kung puro asa, weak as in. L na nga yung sulat, pati diskarte, L pa rin. Bumabagsik na ring galawan. Ayusin mo naman. Huling panalo mo, gago ka, nung kulong pa si Badang. Nung kulong pa si Badang o bagsik Badang, dalawang manyak, may kalalagyan na to. O bagsik Badang, dalawang manyak, may kalalagyan na to. Kamao, kung magpo-focus, aning dili kamao. Inabot sa akin ni Sir Arik, siguradong patay to. Tung binabata lang sa motos, delikado sa kamay ko. Pero kaya kung titingnan lagay mo, di ka natalo sa hulog. Kinikater lang ni Arik yung halimaw na natulog. Kaya pinakain ka sa akin nung mas lalong magutom. Tapos binigay ako sa'yo para mas lalong mahubog. Yun yung win-win situation. Time, palautog. Overtime siya eh, no? Yo! Sunod-sunod daw yung talo ko. Itong sunod na talo na ako, totoo lang. Hindi niya ako apektado eh. Ba't naiinis siya? Baka magsampung sunod na talo ako, baka ma-depress ka.
Game? Game! Tinapat ako sa poetic, napanay Taglish, aba, Marwanabe. Nagpupurong Tagalog, sabay Ingles, sino ka? Si Emar Industry. Ba't ka ba pa na-English ha? Feeling foreigner? O sige, pagpalagay natin. Kasi choke artist daw siya na grappler, yan ang awa niyang gadi game. Ang kaso lang, si Buto Brother at di octagon ang stage. Yung distance ay na-master at mas na-handle ko ang space. Foreigner na grappler, mas tatamaan din sa range. Ha? Wala! Range na naman. Mas brutal ka pa sa akin? Gantong mukha, brutal. Tangina mo, bimbi. Mga tol, sinong tangang masisindak sa agresibong nakakimpi? Kasi pansin nyo ba, book na ito every battle? Lalo na nung 1 minutes, tangina ang gulo. Fuck shit! Ano bang ginagamit mo na shampoo dyan, ha? Brand X? Repin ball ka nga, pati buhok bol-bol. Wala ba kayong suklay dun, tol? O kahit man lang salamin? O kung gusto mo ng hair treatment, ako bahala. Pwede kitang plantsahin, ha? Pati puso, masasyak, bro, ngayon sa akin nakipag-deal. Di na shampoo yung tinutukoy ko pag binigyan kita ng clear. Alam ko sinasadya mo yan. Para magmukha kang salbahe. At yung mga science reference mo, magmukhang mabangis. Tuwing magpapagupit to, sinasabi sa barbero, boss, gupit scientist. Tapos, poporma ng pantrapo. Magmukha lang halang. Pas burado at maglalaho. Madidilit din itong mangmang. Anong silbi ng appearance mo kung madidisappear ka lang naman, Kasi siga-sigaan niya sa stage. Katunay na buhay, ang bait mo naman. Tunay na buhay ang bait mo naman. Yung karakter mo kabanuan. Nagpapaka-brutal pa to. Pagkabading tinatabunan, mamamaril mananaga. Mananaksak. Ako rin naman. Pero sa punchline, hindi kinulang. Habang ikaw gumagamit ka ng dahas kasi duwag makipagsuntukan. Sige, handaan mo yung mukha mo. Di lang mamumulay ang tila kapag nilabas ko din ang kulay ko ngayon sa yubek. Dugoy mamumuho dyan, iha. Uuwi ka dun sa lilang may mukha na kulay ube. O, taga-Lila. Pero sa mga hindi nakakaalam, dati ang taga-Cavite. Doon niya rin nakilala yung boyfriend niya si Sequence. At naging kagrupo netong Leche. Siya yung katulong mo sa sulat, doon ka din na-dependent. Nagmistulan kang si Snow White, may alalay kang duwende. Ang lakas mang maliit. Hoy, mahiyakan ako. Tapos sulat ng pandak, pinagmamalaki mo. Tapos kahit magtulong pa kayo, di ako basta matitinag ng kabitenyo. Ulo mo ilalagyan ng bala. Saksak sa tagiliran, sabay hiwa ng katana. Mod sa where you from, wala akong plano na maawa. Kasi basta etifak, dapat may iba't ibang tama. Kaya paano ba ito mga kapalaga? In-expose na ni MP3 at sikreto yung tangan-tangan mo na style. Selfie-verse, universalize na kung kani-kanino pwede i-apply. Only reference, tangin na pinupurga mo kami gago. Sino-sino mga urado. O mga tol, malalim bagad, porque ito setup komplikado. O siya, round muna. Ipakita mo kung gaano ang katinig. Sa round 2 natin, bulabugin mga taga mo sa dibdib. Kaya ba yan? Round 2 pala. Round 1. Okay naman yung pinakita nilang dalawa. Si Merz, ang nagustuhan ko sa kanya, direct yung mga punches niya. Direct yung personal attack niya. Tsaka nag-base siya sa skill ng kalaban niya. Inatake niya through skills, 'di ba? Pinakita niya na sa umpisa pa lang na kumbaga nagbigay siya ng history dun sa kalaban niya na palaging talo, 'di ba? Yung maganda naman yung punchline, yung that's fine, yung mga inano niyang rhyme, and then Sandata, Iron Age sa higher stage, and then life changing. Lakas ng punches pero nakatulog. Parang ano to, no, nagko-contradict kasi malakas yung punches pero nakakatulog. And then maibubuga sa proper breed. Naglaro siya doon no? Naglaro siya kasi pag bumubuga ka, it's either humihinga ka rin, 'di ba? And then battle, walang napapala. Kumbaga, lumalaban siya ng lumalaban pero wala namang napapala. In a way na hindi naman siya nananalo. Pero maganda pa rin 'yon kasi kahit namang
wala kang napapala, meron pa rin ikaw napapala. Kahit hindi ka nanalo dun sa laban, basta lumaban ka pa din. May napala ka pa rin, di ba? Kasi habang lumalaban ka, napapractice mo yung confidence mo, yung style mo, yung skills mo. Kaya, hindi man nakikita sa labas yung progress mo, pero sa inside, meron pa rin. Nai-enhance yung muscle memory mo kapag lumalaban ka tapos nagpa-practice. And then, value, naka-record. Maganda yon. Kailangan yung kanta mo, 'di ba? Galingan mo pa para magkaroon ng value yung mga ginagawa mong kanta. Maganda yung consistency niya ng rhyming. Patayin, narin, patagalin, bading. At saka ito yung sinasabi ko. Ito, nagkaroon at least, ito yung isa sa hinahanap ko, yung West, yung about sa karapatang pangtao ng mga Pilipino. Sa West Philippine Sea, yung issue doon, 'di ba? Sabi niya, sarap sa pakin. Ayoko lang bagatin, baka ma-misinterpret nila. Big point sa akin yun. Kasi fresh yun sa akin. So, and then, nagbanggit din siya ng yung about sa religion. INC ba siya? INC ba yung kalaban niya? Kasi kung INC siya, malakas na sapak yun. Kasi binanggit niya na gagawing something yung santo yung si Kuya. And then, Christian. And then, sinabi niya rin na tiwalag siya. Kung natiwalag man siya, ganun talaga. 'Di ba? Nagkakasala talaga tayo. Yun nga kapag ka nakakagawa ka ng kasalanan, matitiwalag ka sa isang organization. Kumbaga, may nalabag ka na rules, 'di ba? Yeah, but Christian, kasi kapag taga-sunod ka ni Kristo, Kristiyano ka. And then, kulong, si Badang na naman. Parang masyado na ako nauumay kay Badang. Parang halos lahat ng papanood ko recently, puro may Badang. Yung dalawang manyak, kinompared niya si Nathan kay Badang na manyakis din. And then, halos lahat naman yata ng lalaki, di ba? And then, modus, and then, delikado sa kamay, and then, mahubog. Okay naman yung round 1 niya, yun. May isa siyang point sa akin na ko nga yung pagtalakay ng West Philippine Sea. And then, kay Nathan naman tayo, sa round 1 ni Nathan. Ang cute din ng ribat niya. Ang cute! Kinuwang aso. Ayos naman yung ribat niya kahit may lang, no? Pero na-appreciate yun. Gusto ko ng mga ribat talaga na on the spot. And then, sabi niya about sa talo, di ba? Yung naiinis siya kapag sa about dun sa mga talo, baka ma-depress pa siya kung something ganon. Kaya, maganda rin yung yung topic ng depression. Kailangan magkaroon din tayo ng awareness about sa depression kasi hindi madali yung nade-depress, di ba? Pwedeng mauwi sa suicide, mga ganon. Kaya, magandang topic to kung mas mabibigyan pa natin ng pag-elaborate. Yung atake niya naman naging personal din. About sa pag-i-English, ng Taglish, yung may nabanggit siyang Emmer Industry, and then Octagon, Space, and then Syringe. Nabanggit na naman Syringe. Maganda sana kung nag-stick na lang siya sa Math and Science. Science ba? Kasi nag-octagon, that's a shape. So, sa math siya. And space is science. And then, mas brutal. And then, niram yung Bimbi sa Kimpi. And then, nakakatuwa kasi dahil nag-personal attack siya ng physical appearance. Binanggit niya si BMB. Tapos, and then, nirime niya sa Kimpi. And then, through that Kimpi thing, naging consistent naman yung niya dito sa round 1, yung reference niya. Nag-shampoo siya, diba? Shampoo sa Brand X. Ano ginagamit mo shampoo Brand X? Diba yung mga commercial natin sa Pilipinas? Palagi na lang nilalagay na Brand X, yung kalaban ng, halimbawa, Rejoice or something ganun. So, parang yun lang naisip ko. Pero anyways, so, through Kimpi, nag-reference siya ng shampoo, and then Brand X, and then buhol-buhol. Tapos, nag-hair treatment, and then paplansyahin, and then nagbanggit siya ng brand ng shampoo, which is Clear. And then, gupit scientist, pangpapagupit. So, so consistent nga siya sa appearance sa buhok, 'di ba? So, naging consistent yung hair reference niya, and then hair products. And then, nag-appearance siya sa Disappear. Sabi niya, mawawalang saysay din naman yung pagpapapogi mo.
Dahil yung appearance mo naman madi-disappear kapag ka sinapak siya or something ganun, di ba? So, okay din naman yun. And then, binanggit niya yung about sa stage lang siya maangas pero mabait siya sa totoong buhay. Ang cute nun kasi, ang cute, ano ba yun? Nakakatuwa yun kasi nakuha niya yung crowd dun. And then, dahas, duwag, lila, tsaka ube. Lila ba is lilac, diba? So, parang pinag-ano niya yung different shade ng ube. And then, BF sequence. Sino si boyfriend talaga? And then, Snow White. Para siyang si Snow White Bende. Kasi kino-compare niya na bading. Diba? Sinasabi niya na bading merds. And then, Pandak, Katana, Tama, Selfie, Nabara, and then, Only Reference. Komplikado, daga sa dibdib. Para sa akin, tabla yung round 1 nila. Pero parang si Merds. Pwedeng si Merds, pwedeng tabla. Round 2! Tangina mo, predictable, putang ina. Predictable ang puta. Sabi ko na nga ba, mag-a-angle na naman ng mga scientist, mga par. Tas sasabihin, feeling photogenic dahil sa kaka-selfie bars. Self-centered backing art. Fuck that! Toxic yung thought shit, di ko ma-digest. Paano ka matatawag na artist kung mismong sarili mo hindi mo ma-express? Yan! Basta may angle, kahit primitive, binabaybay. Pag di magawa yung nagagawa, yung artistry, pinapatay. Kung creative kayong artist, yung walang branding sa artistry, nilalatag yung logic, yung argument, puro fallacy, puro entertainment, kaya may impairment sa cognitive ability, mga ginagawang literal yung abstract reality. Di ma-process ba sa wit, degenerate masasawi. Comprehension parang pension, mas delay pa sa traffic G. Kakabwisit, insufficient mental capacity, talagang memory full kapag ka-full yung memory. Kaya paki-troubleshoot o medical, pagbabanta ko sa duelo. Pag kondisyon ay kritikal, nawawala na sa wisyo. At aking tools, mechanical, ng utak mo matuto. Magiging meds pang maintenance na magtanda ka dito. Yung punto ay sa ulo mo, na parang hitman. Itatak mo sa bunbunan mo na parang Indian. Pagkat meta ng mga yan, puro damayan ng nobya, pamilya, at mga sibilyan. Estilo niyong kaumay para lang mas palaban. You think I'm horsing around, kayang-kaya kitang sakyan. Game? Bibat pa lang yun? Galit sa'yo yung nanay mong si Aling Inday. Isa ka kasing batugan, ina mo. Puro hilata lang sa bahay, di mautusan, ina mo. Puro bulakbol kasi at bisyo tong putang ina mo. Mga payo di talab pagkat di kalab ng ina mo. Sinisigawan mo ba pag napagsasabihan ka ng ina mo? Isang beses nung nagtalo sila, bumuhos luha niya si Lakbo. At pagmamahal mong hanap-hanap, dun mo lang napagtanto. Habang minumura ka ng putang ina mo. Suwail na anak, isa kang kupal at bugyot. Wala na ngang hinaharap, wala pang utang na loob. Kaya marapat na sentensya, dapat dito penitensya. Paghahampasin ko yung likod na may kasamang bayoneta. Isang anak, kaya ganyan. At sana'y maintindihan, pinapalo kita na tanat nang tumino ka naman. Binadibag sa stilo ng sinasabayan ko. Kung tunay ka sa sarili mo, ako naman sabayan mo. Bala ko pa sanang patayin to. Kaso wag naman, di ko na idadamay pagiging life seller mo. Binubuhay ka niyan. Ay. Hindi daw ako love ng mama ko. Tangina, mahina. Di mo lang alam, tangina, nagulak sa akin yung kanina. I love you pa nga yun eh. Dina mo! Yatay, mura kagbuang. Ganyan na ganyan din, mag-spit yung dito ko pag naubusan ng ulam. Nung nalaman kong ikaw kalaban, tangina, oo ako agad. Pero di dahil ikaw ay matinik. Tinanggap ko tong laban kasi gusto kong makita ng harapan.
Mga ugat mo sa leeg. Ay, sige, sakit bay. Kaya nga, suki ka ng shoutout. Sa lakas mong humiyaw. Sa Facebook, madalas comment sa'yo ng tao. Kuya, pasigaw. Ikaw dahilan kung ba't may subtitle yung liga nyo. Bukod sa setup mong maalat, yung boses mo hindi buo sa pandinig, sobrang makalat. Kaya tinodo ko yung tono. Hanggang to speaker mapahamak. Kasi pag full lagi ang volume, madali itong mababasag. Kasi nga, Brad, may pinagmamayabang na linya yan kay MP3. Pakalat sa paa mo parang Rambo hard hitter. Pag-spray ng bullet ang ina nagmukha akong grass trimmer. Guys, grass trimmer. Tangina, sipag pala neto. Ang cute mo magalit, hayop ka, bigla ka nagiging hardinero. So bakit pataas? Di ba dapat pailalim yan, pre? Saan ba tubo ng damo nyo, ha? At taas ng kisame. Yan, reference pa more, ang lala mo na bano. Pinapakalandakan sa kadalaban na smoker daw siya. Oh, pati naig pa nagbato. Kaya ano na? Bomba na. Kaso mukhang napasama sa'yo yung amat sign ako. Ikaw na yung grass trimmer, hayop ka. Ikaw pa sinira ng damo. Kasi kita naman sa performance niyan, bro. Madalas high blood. Mainit kanyang ulo, laging kunot kanyang mukha. Boss, kala ko ba palaging high blood to? Bakit nung ahon na mutla? Oh, pansin nyo ba? Kasi pag small room, tangina, sagad ang kanyang kahayupan. Tapos sa big stage, biglang, ha? Naging kabado kalaunan? Siya ay tila ng lamig, naninigas ang katayuan. Kala ko mag-goko ng buhol, ba't nagpi-freeze ang katauhan? Kaya nga dinadaan na lang sa likod. Para kunwari, di nangangatog yung tuhod, siya'y laging nasigaw. At yung nanginginig niyang vocals di masyado lumitaw. Pali sa tao nakabase salita mo at galaw. The way ka mag-project ng round, imbis mag-set ng crowd control, ikaw kinokontrol ng crowd. Nervyoso ang puta. Pero balita ko gaw, nagjo-jokes ka na. Hanep, nag-adjust na dito halos. Seryoso, biglang patawa. Sino ka, si Kiko Matos? Oo, kasi nagjo-jokes na rin to. Kahit hindi niya forte, pilit din yung pagpapaka-well-rounded para daw complete yung damage. Creative daw na magsulat ba't nawala yung pagka-savage? Kasi ang corny naman mag-comedy, tilaan layo ng advantage. Merts, iba yung think outside the box sa trying hard maging full package. Gusto mo magbiro? Masakto yung tempo, April Fools ka to mag-joke na mabangis. Yung noon lalagyang marka, logo ng taragis. Fuck, yun na yun. Nakalimutan niya ba yung lines niya? O sadyang nag-overtime lang sadyang nag-overtime lang talaga yata si Merds dahil mahaba yung rebat niya, no? So, round 2 tayo. Wala masyado pero okay naman. Game. Sa round 2 ni Merds, predictable daw, no? Ilang beses siyang nabulol doon, pero kinaya naman niya finally. And then, predictable daw yung mga sasabihin ni Nathan. Tapos, ang ganda rin nung pagkakaribat niya about sa artistic expression, 'di ba? Sinabi niya doon na kapag hindi magawa yung artistry, pinapatay, 'di ba? And then yung abstract ginagawang reality, ang ganda nun. And then yung mental capacity sa full memory, maganda rin yun. Tapos critical, and then nirem niya sa mechanical, and then about sa meds, and then magtanda, damayan, civilian, nirem niya sa civilian, and then okay din yung horsing around sa kaya kitang sakyan or nasasakyan kita, something ganon. Maganda yung rebat, yung power, yung giggle, 'di ba? And then yung laman naman ng verse, yung laman ng round 2 niya, yung inatake niya si Nathan na
personal, yung about sa di mautusan, and then nagbibisyo, and then puro mura. Para sa akin, nang hinayang ako sa round ni Merds dahil sinayang niya yung lines na instead na ibang mga salita yung ginamit niya instead ng mga PI lang. Sana nag-isip siya ng mas creative way. Kasi ang ganda ng ano niya, ng ribat niya. So, nag-expect ako na malaman yung round 2 niya. No? Kaso, umikot lang sa mura. Kaya, walang utang na loob, bayoneta, sarili mo, tapos sinabi niya na live seller, na hindi niya gamitin yung pagiging live seller ni ano dahil yun yung bumubuhay sa kanya. So, para sa akin, hindi yun suntok. Hindi yun, kumbaga, yung ender niya sa round 2, hindi maganda. Hindi siya sumuntok. Kasi, instead na suntukin niya, umiwas siya. In a way na, maganda yung sinabi mo sa kalaban mo eh. Kasi yung pagiging live seller, matinong trabaho yan, 'di ba? Matinong trabaho yan na bumubuhay dun sa kalaban mo. So, hindi siya naging effective. Para sa akin, maganda yung rebat, pero walang halos laman yung round 2 niya. Kaya, punta tayo kay Nathan. Sa rebat ni Nathan, maikse, pero na-disclaim niya. Kumbaga, hindi totoo yung sinasabi mo na hindi ako love ng nanay ko. Nag-I love you pa nga sa akin, tsaka nag-good luck kanina eh. So, maganda yung libat niya, di ba? Nabawi niya. And then, sabi niya, gusto ko makita yung yung mga ugat mo sa leeg. Okay din yun, di ba? Kasi pagka nagagalit tayo, tapos sumisigaw tayo, lumalabas yung ugat natin sa leeg. So, yun. Naging consistent si Nathan. Kasi from dun sa na gusto niya makita yung ugat ni Merds, 'di ba? Na about sa pasigaw, sinabi niya na palaging pasigaw, na kailangan lagyan ng caption yung sasabihin para lang maintindihan, yung about sa tone, and then yung pag nilakasan niya yung speaker niya, mababasag, gusto nang ganun. And then from doon, about sa pagsigaw, inatake niya naman about sa hardinero na pinasok niya yung the way niyang, or yung favorite lines niya daw kay MP3, yung about sa grass trimmer, 'di ba? Yung pangputol ng ng damo, which is dito tawag mower. And then, so yung hardinero, damo sa kisame, yun nakakatawa yun kasi 'di ba? Sa halip daw bakit sa pataas yung acting, dapat pababa kasi sa baba tumutubo yung damo. Kinonect niya na sinira siya ng damo. Sa halip, siya yung hardinero, tapos sinira siya ng pagdadamo niya. So, kung gumagamit ba siya ng damo, di ko alam, kabayo ba siya? Oh, ang galing nga no. So, konektado yun sa horsing around yan ng round 2, di ba? Maganda rin yun. So, yeah. And then, kabado, kalaunan. Yun, yung pagiging high blood niya. Daw, palagi siyang high blood, mainit ulo. Connected pa rin yun sa, sa ugat ng leg. Kasi, sa pasigaw, di ba? And then, parang sinasabi niya na, puro ka naman yabang eh. Pero, puro ka namang angas eh. Pero, ang totoo, kabado ka naman. Di ba? Yung about sa maliit na audience, sa maliit na lugar, versus sa malakihang audience. And then, tingle niyo yung about sa pag-freeze na katauhan, and then, inangle niyo rin yung vocals na kabado. Di ba pag kabado tayo, nanginginig tayo, or kapag nag-iba yung emotions natin, nagka-crack tayo. Di ba? Malalaman ng mga tao na naapektuhan tayo sa isang bagay, or sa isang situation, or sa sinasabi mo through sa the way nating pagsasalita, 'di ba? Pagka nagiging emotional tayo, nagka-crack tayo, nanginginig yung boses natin. So, yun. And then, di ko kilala si Kiko Matos, pero kilala ko si Kiko Maching. At doon na nga papasok yung corny mag-comedy. So, gusto niya daw maging full package, pero trying hard siya. So, ang ganda ng para sa akin, ang ganda ng round 2 ni Nathan. Kaya para sa akin, ang panalo sa round 2 ay si Nathan. Yan. O, round 3 na tayo. Kapit lang. Tangay na, sabi ko daw, grass trimmer. Gumanon ako, tanga. Imbento ang puta para mas matunog palabal.
Putok daw yung pugat ko sa leeg. Putang ina mo, ikaw din naman. Tapos tapos sa kada battle niya, laging wild at rabid postura. Di ba? Astang top dog ang kaso, yung talent, pangduma. Ang puta, yung apog mo, saan mo nakuha? Anong top dog? Baka asong ulol, nagkakalat ka ng basura. Oo, nagkakalat yung reason na nagre-resonate. Pagkat stutter at choke, yan ang trait mo na innate. Di ma-handle ang pressure kapag tini-terminate. Panay-panay, dumi yung nate, lalo pag dino-dominate. Nakakarami ka na sa gubat. Boss, need nang mag-repopulate. Nagpasok ka kasi ng germs, ayan tuloy nag-germinate. Trying hard din mag-music para magpakitang tao. Feel na feel para sa street na malahef, mali ka gago. Porket dugyot ay para sa street, sarap sa pakin sa entablado. Kung gusto mo rin na magkahit tong Nate man, parehas tayo. Parehas tayo, tangina mo, Rockly. Ugali mo hindi tugma. Yung pagiging kapal-kilay, di yan ina-apply sa mukha. Nahibang tong walang pilang kasi nga sinto-sinto. Identity pang anime, ba't pito-pito? Anyari? Ikaw ba talaga yan, sir? Kabahala, nagiging, hapon na yung karakter, katakana. Kaya nga sa ibang era, ka ng pinuno pinag-wait. Alalahanin mong dinala ka niya sa time ng warring state. Kaya kung Rockly nag-emerge, sa sino show mo mate? Miyamoto naman si Merge. At ito'y shogunate. Kaya dapat dito, harakiri para di na manatili habang dila. Pinipilas ng maigi. Maging mute man kaka-mutilate. Tagpi-tagpi ang bihis sa sakit ng pinakita. Din hindi ka tatahimik. Kaya kung paiikli yung kwento na ma-analyze rin tol, nagsamon siya ng samurai to summarize it all. Pagkat ako'y tahimik at sa gilid lang lumalagay. Ako'y tahimik at sa gilid lang lumalagay. Kalmado pumatay pero dead ito ng 100 times. Nasabi ko na dati pa kailangan ko lang i-remind pagkat ugali ng assassin ang hindi nag-iingay. Kaya sunog ka ngayon, boy, pati espiritu taboy. Sinasanay iyong pihit, sanay maisip pa naghoy. Pagititig aking sining, makinig sumilip, hoy. Parang mongheng na poprotesta, panoorin mo kung magapoy. Time! Tahimik daw siya. Ay, ingay mo nga. Pabida-bida, sa pambanggit mo ng Rockly, tangina mo kukungkwing kita. Nung una ko ito nadinig, sabi ko, influensya to ng Ilustrado, uprising. Talagang nararapat din sa flip top. Tapos malaman ko, puta, fan ka ng K-pop. Bayot! Kaya bayot manday ka. Di ka ba nagtataka kung ba't di kami napasok sa room nyo sa hotel? Bukod sa weirdo ka, pre. Baka kasi bigla mong ilak yung pintuan tapos pagtutsupahin mo kami. Di, bading na bading yan. Bading na bading yan kay Lance. Sa katunayan, gusto niya nga yun makalaban. Pero Mertz, tamot ka nun, di ba? Ayos din yung gusto mo makarap, no? Yung tumalikod kay Enigma. Kasi nga idol ni Repa. Advance praning. Gusto mo maging silang Zeta? Mag-drugs ka din. Kaso kahit maghasa ng mabuti at masusi pa, no? Sadyang supot at mapurol kahit ayusin pa to. Mas matalim pa rin tong Neta magtutulis sa'yo. Kasi lanseta ka na lang, baliwala din yun. Sunod-sunod na kat ito ay slashing sword. Yung mga linya babakat sagad sa lalim, tol. Itong gumagaya kay lanseta naging chopping board. Ibahin natin, tol. Sino dito mga nakanood? Nanglaban niya ay sikreto, taas kamay. Di na panood? Ayan, yan. Diba? Kalalaking tao, yung mga ginamit na angle,
Puro chismes, walang ya. Yung kalaban daw, backstabber, feeling witness talaga. Aba, nakakainis. Nakaka-stress galawan niya. Para kalaban, matires ng marites sa laban niya. Aba, ini-issuean si sekreto. Sa past, ang dami mong alam. Apelyedo mo kahapon, tas bukang bibig nakaraan. Kala ko ba malapuch? Brutal yung segment mo, batila podcast na yan. Dati malageto dog, sas biglang dog na lang. Mangmang, eto na ba yung kumukulot kay Akat ha? Bakit? Para instant yung sikat. Aba grabe din manggamit. Gusto mo ng tip para sumikat? Ayun o, idis mo din si Arik. Bigyan mo ako ng isang buwang pag-iisip. Akata! Tanga ka! Tingin mo may mapapala siya. Tinuring ka lang niyang abala. At ang hindi pagpatol sa'yo ng baliw yun ang pinakamatinong nagawa niya. Kasi 8 years ka nang nagra-rap. Alam kong pressure ka na. Rookie ka pa din, hindi ka man lang makaraos. Desperado na nga halos. Natatawag na nasira para karero lang ay maayos. Aba ayos. Kinukulot mo na nga si Lance. Pati ba naman si Nico? Sa gapo ka umaawit. Malamang sa susunod si Invictus naman yung idadamay na itong backshit. Kaya nga pag naagip ka nito, iikot ang bituin sa ulo mo at yun ang utos sa akin ni Arik. Bigyan na daw kita ng star bago ka pa magbanggit ng Patrick. Sad shit. Sa karera ng iba ang madalas nasabit mo. Rep 7S yung dinango ugali mo. Tinalinta nga itong 7 madalas makapito. Line of 7. Pues ang grado mong dala iha ang balos ng matuto. At para magkaroon ng sense gawa ng alkansya bungo mo. Ngunit hindi ko pupunutin, pinaon ko lang ng todo. Iiwan ko yung 7 heads na mayroong palakol sa ulo. Kaya sige, mag-call out ka pa. Ito'y sampal sa'yo, mamen. Katotohanan tanggapin na magaling ka lang magtawag, pero hindi ka matatawag na magaling. So, sa round 3, nag-rebut naman si Merz. Sabi niya, di daw totoo yung grass trimmer. And then, pares lang daw naman sila na lumalabas yung ugat. And then, in-angle niya yung about sa forma ni Nathan na pumaporma ng mukhang top dog pero mukha naman daw asong ulol. And then, maganda yung ginamit niya ng mga rhyme, yung nominate. So, yun, maganda yung mga ginamit niya na rhyme na nominate, repopulate, and then germinate. Maganda yun kasi ina-angle niya doon na dapat magpalit na ng panibagong mga lalaban dahil palagi na lang daw siya, nakakarami na daw siya sa liga. So, yung germinate, yun yung pagdami ng mga germs. So, yun. And then, ina-angle niya yung ugali, yung identity, eto na. Nag-anime reference na something anime kinonect sa pito-pito. Nilalaro niya ba yung anime dahil anim and then nag 7-7? Ganun ba yun? Corny nga, no? Okay, and then about sa, sorry. Hindi kasi yung crowd eh. Hindi naging effective yung anime sa pito-pito. Huwag mo na ulitin yun, please. And then, eto yung sinasabi ko, nag-jargon siya. Yung gumamit siya ng mga, tama ba yung term ko, yung jargon, yun, gumamit ka ng mga terms na hindi alam ng mga tao, hindi alam ng audience. Mahirap yun, hindi nagre-react yung mga ang dami niyang mga binanggit na mga Japanese words na ako rin mismo hindi ko rin alam. Yung Miyamoto, Haragiri, and then, katakana. Yung dito yung katakana restaurant eh, 'di ba? About sa mute man. Ano to? Tagbi taga. And then nag-summarize siya and then kinonect niya sa assassin na hindi nag-iingay. Tapos panoorin mo kung nag-aapoy. Anime na anime, no? Kasi 'di ba yung sa anime like sila, doon na tayo sa classic, di ba? Sila Son Goku, Dragon Ball Z, pag lumalabas yung Super Saiyan nila, di ba? Umaapoy sila, di ba? Maganda naman yung pagiging consistent niya doon sa reference niya na round 3 niya. Umiko sa anime, medyo nagtagal siya doon. Nasayangan ako sa round 3 kasi umikot sa bagay na hindi mo naiintindihan.
Sayang men. Sana mas magandang mas naiintindihan ng audience mo para mas maging effective ka. Sayang yung kalahati ng round 3 mo. And then, kay Nathan, maganda kasi consistent yung delivery niya, yung energy level, yung performance niya, 'di ba? Nag-rebut siya. Sabi niya, "Di daw maingay, parang sinungaling mo naman, ang ingay mo nga 'di ba?" So parang yung atake niya, yung personal attack niya, binase niya sa skill niya. Sabi niya, "Akala ko nung una magaling ka, pero yung pala hindi. Kala ko noon pang uprising ka. Kaso fan ka ng K-pop kaya bayot ka." Ito medyo nakakatawa kasi from dun sa nag-idol fan ka ng K-pop, naging consistent siya dun sa reference niya ng bayot kasi gumamit siya ng mga terminolohiya na kaakibat ng pagiging bayot, 'di ba? Yung chupampeng, 'di ba? Yung tamoding. Hindi ko na isa-isahin, pero basta yun na. So, and then, tumalikod kay Enigma. So, pwede ito maging double meaning kasi, 'di ba, yung pagtalikod na sinasabi niya kay Enigma, it's either kapag titira ka ng patalikod na literal, o kakalabanin mo, titirahin mo ng meta, 'di ba? So, yun. Nag-ano siya kay Lanceta na parang gusto mong gayahin sila sa Lanceta, magdadrugs ka din ba? Something like that. Tapos, ang ganda ng flow niya dito, ng rhythm niya. Nagpakita siya ng konting rap skill niya. And then, in-angle niya yung pagiging chismoso ni Merds na puro chismis lang. Kasi, kalaban niya, si Secret ba yun? Yung kalaban niya. And then, yun nga, sinabi niya na Marites, puro sekreto yung ginamit niya. Tapos, ito na matindi. Ginamit naman niya si Kuya Drew, no? Nagbanggit siya about kay Pooch. And then, binanggit niya rin si Ghetto Dog. Si Ghetto Dog. binanggit niya yung grupong Ghetto Dog. Kala mo isang tao lang yun, no? Hindi yun. Para sa akin kailangan pa ba natin ibanggitin sa laban yung mga ganun? Parang wala, hindi naman kasi para sa akin sana hindi na lang to na nabanggit kasi parang hindi naman, wala naman actually kinalaman to dun sa unless may nakaraang laban na hindi ko napanood na about Don, no? Kaya nabanggit yun. Pero anyways, hindi ko nakita yung connection ni Kuya Pooch sa Ghetto Dog and then nag-akata. So, kung sana kinat na lang, para sa akin lang yung mga kinauukulan, wag na natin sila idamay sa mga ganito. Kung wala naman silang, kung hindi naman konektado, wag na natin sila, lalo na si Kuya po, Diyos ko po, gusto mo ba mareklamo? Yun, and then, Akata, Abala, so, kung gusto mo daw sumikat, diba, maganda rin naman yung angle niya na kung gusto mong sumikat, i-diss mo daw si Arik. Diba? Pero parang pagiging hypocrite yun na yung in-angle niya na nagtatawag ka ng sira para yung career mo umayos. Ang ganda nun ang ganda ng ang ganda actually nun. Kaso nga lang, yung pino-point out mo na nagtatawag ka ng mga na noon, na parang sumikat na noon, para sumikat ka din. Pero ginagawa mo rin naman sa'yo, di ba? Parang tinatawag mo si Kuya Pooch, binabanggit mo yung Ghetto Dog. So, parang pinanglalaban mo, binabala mo sa kalaban mo yung ganong situation. Pero ginagawa mo rin sa'yo. Parang, yun, pagiging hypocrite yun, di ba? So, nag-rely lang naman ako dun sa narinig ko. Ito magagalit sa akin. Kuya Nathan, peace tayo. And then, yun. Bigyan ng star bago pa tumawag ng Patrick. Maganda rin to kasi nilaro niya si SpongeBob, 'di ba? Si Star. Yung pink na star doon is si Patrick. So, okay din yung paglalaro noon. Kaso lang, again, di ko siya nakitaan ng connection. 'Di ba?
Pwede naman din yung dumiretso ka dun sa about sa sense sa bungo. And then 7 heights something, di ba? And then palakol sa ulo. Pwede naman yun kasi okay na yung ano eh, yung pagkakalatag mo dun sa nagtatawag ng. Tapos siningit mo yung about sa bago pa tumawag ng Patrick. Sino ba si Patrick? Masyadong maraming name reference na naganap na parang para sa akin hindi naman siya nakatulong. 'Di ba? Yun lang naman. Sa nakikita ko sa piyesa mo, marami kang ni-name drop na hindi naman connected na sana finilter na lang, 'di ba? Para mas naging solid yung ano mo, yung round 3 mo. Pero anyways, Nathan, para sa akin ikaw panalo. Even na marami kang mga ni-name drop na mga tao na sa round 3 mo. So, yun, para sa akin si Nathan ang panalo, 'di ba? Pero pala sila magaling, di ba? Palakpakan natin. Tingnan natin sino panalo. Verse, Nathan, magingay. Isa pang best para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 5-0. Magingay para kay Nathan. Gulo-gulo ko mag-judge. Congrats. Yo, congrats kay Nathan. Deserve niya yun. Congrats, Nathan. Congrats sa inyong dalawa. Magaling yung pinakita niyong laban. Congrats. Shoutout po, Marikita Merch. Ako po ay content creator ng Amazon Fashion at nagde-design po ako ng merch. Yan. At yung mga dinidesign ko po about sa empowerment, about sa world change, at sa music production. At ito pong recent dahil nagkaroon tayo ng Battle Hatol, nag-release din po ako ng design sa Battle Hatol. Meron na tayong merch sa Battle Hatol. At syempre yung aming MXT, aming Marikita XT guys. Ginagawa ko po yung makakaya ko para makapag-release din ng merch sa Pilipinas. At ito po kasing merch ko po ay available sa 7 countries. Kaso po wala pa po sa Pilipinas. So dahil sa Amazon na siya, sa marketplace ng Amazon. So, US, Italy, Japan, Europe, so Spain. So, alam kung saan yung dalawa. So, anyways, ayun po. Meron po kaming binubuo ngayong diss track ni Boss Tikas. At dalawa lang kami doon. So, yung isang verse ibibigay namin sa inyo po. So, sasabihin ko na ba? Abangan nyo yung topic sa susunod na Battle Hatol. Sasabihin ko yung at anong mga kailangan gawin. At para po dun sa mga nagtatanong sino daw po ako. Ako po ay si Marikita. Dati po akong miyembro ng girl group sa Pilipinas na binuo ni Jamir Garcia. Isa siya sa nagbuo ng girl group namin. At siya rin yung nag-produce ng mga kanta namin. Yun yung ating tapos, biglang tahimik. Tumaan ba siya? And then, nag-asawa ako, nag-migrate ako dito sa US. Mga 6 years na po ako dito. And then, recently, nung nag-pandemic, nag-start kami gumawa ng kanta. And then, na-stuck. So, ngayon, nilalabas namin isa-isa sa Spotify. So, ako meron na po akong nilabas sa Spotify, mga 5 kanta. Original ko pong gawa yan. At kami, ni Boss Tikas, may 2 kaming collab dyan. And then, dito, nagpo-produce kami ng mga kanta dito sa US. And then, may mga kanta siya sa Reverb Nation. Kung gusto niyo pong mapakinggan yung mga kanta niya, nakakalat, binibenta ng ibang tao. Nakikipag-collab siya sa iba pero hindi siya nakikinabang. Ang hirap maging artist, no? Mawawalan ka minsan ng gana kasi iba yung nakikinabang sa mga pinaghirapan mo. Well, anyway, sana mapalawak pa yung intellectual property ng mga kagaya nating mga nagsisikap. At sana mabigyan pa tayo ng batas na maprotektahan yung ating skills sa talent. Sana ay mag-pay off, diba? Yun. So, yun, magkita-kita po tayo sa mga susunod pang Battle Hatol. Thank you so much po sa mga nagre-request. Kung may mga gusto kayong battle na hatulan natin, diba? I-refresh natin yung ating memory. I-comment nyo po yung link para hindi na po ako mahirapan maghanap. Appreciate ko po yun.
Ayun po, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na laban. Ako pa rin, ang inyong pong CEO, Battle Hat Ulera ng Taon. Follow nyo na po kami. And thank you po!